Himala ata, par. Maaga ang out mo ngayon. Oo, par. Undertime ako ngayon. Magre-review pa kasi ako. Napansin ko lang, par, noong 2 araw na wala ka, masungit si Ma'am Leslie sa akin. Baka nakukulitan lang sa'yo, par. Palagi mo kasi siyang inaasar. O baka may problema lang. Hindi yan, par. Ang pinaka napansin ko talaga ay ngayon na nandito ka na. Makikita sa mukha ni Ma'am Leslie na masaya siya. Siguro niligawan mo na, ano? O di kaya ay magkasintahan na kayo. Kaya napakasaya ni Ma'am Leslie. Hindi, par. At ayaw ko pa talagang manligaw sa ngayon. Alam mo na ang dahilan, par, kung bakit hindi. Alam mo, par, kaya kita tinutulak kay Leslie dahil gusto kong ikaw ang maging kasintahan ng best friend ko. Best friend mo si Ma'am Leslie? Kaya pala ang lakas mong mang-asar sa kanya. Siya kaya tong malakas mang-asar. Tingnan mo tong name tag ko. Jove naman pangalan ko pero ginawa niyang kulot. Alam mo, par, lahat ng nanliligaw kay Leslie dumadaan muna sa akin. Pero pagdating kay Leslie, busted lahat. Maliban sa isa, si Sir Hans. Branch manager doon sa kabilang lungsod. 1 taon mahigit nang nanliligaw, hindi pa rin sumusuko. Kaya ikaw, par, alam ko namang si Leslie ang tinitibok ng puso na yan. Kaya wag kang maging torpe. Baka maunahan ka pa. Hindi naman ako torpe, par. Buo na talaga ang isip ko na ayaw ko muna at hinayaan ko na ang tadhana na ang bahala sa puso ko. Ang lalim mo talaga, par. Sige, hali ka na, par. Uwi na tayo. Par, wag ka dito uupo, par. Lipat ka dun sa harap dahil hihiga ako. Best friend, itabi mo ako dyan sa convenience store at mauna na kayo dahil may bibilhin pa ako. Sa bawat tingin mo, may kwentong tinatago. Salamat nga pala sa mga gamot at vitamins na binigay mo, Miss Leslie. Di mabuo magkatabi, pero Walang anuman, Marco. tayo, dahil may mundong kailangan unahin bago ako. Miss Leslie, may gagawin ka pa ba sa inyo ngayon? Yayain sana kita ng merienda, bayad sa nagawa mo sa akin. Wala naman. Marco, sige ba? Matagal-tagal na rin akong hindi nakakain sa labas eh. Hindi Sa buong buhay ko, ikaw ang unang babae na inaya kong kumain sa labas. biglang Ganito pala ang feeling na makasama mo ang minamahal mong babae. Ah, grabe. sa simpleng Napakasaya ko. ako'y Sige, hahayaan ko munang puso ko ang magdesisyon sa mga oras na to. kung sabihin na ikaw na nga ba. Miss Leslie, Sa bawat punta tayo sa paborito mong kainan. gusto kong makinig. Hindi ko akalain, Miss Leslie, na ito pala ang paborito mong kainan. Oo, madalas ako dito noon. Pero noong busy na masyado sa trabaho, hindi na ako nakapunta dito. Sige. Order na tayo, Miss Leslie. Tapos hanap na lang tayo ng mauupuan doon sa plaza. Kung pwede lang sabihin agad ang nararamdaman, pero natatakot pa, baka bigla kang mawala. Ikaw na sana ang makasama ko sa bawat umaga at gabi ng buhay ko. Hindi pa man tayo pero umaasa na balang araw ako nang pipiliin mo sana. Miss Leslie, may tanong lang ako. Hindi ko akalain Kahit anong katanungan pa yan, Marco, sasagutin ko. Ano kasi? May boyfriend ka na ba, Miss Leslie? Nako, wala akong boyfriend, no? Wala pa sa isip ko yan. Bakit mo naman naitanong? Ikaw, baka may girlfriend ka? Magagalit sa atin yon pag nalaman niya. kung sabihin Wala naman, Miss Leslie. Wala din akong girlfriend.
At wala pa din sa isip ko yan. Pareho pala tayo. Pinagtuunan ko kasi ngayon ng pansin ng kapatid ko. Gusto ko makapagtapos siya bago ako pumasok sa ganyan. Hindi pala nalalayo ang istorya ng buhay natin. Sabi ni Kulot, marami ka raw manliligaw. Etong si Kulot talaga. Bukod sa ayaw ko pang magkarelasyon, wala din talaga sa kanila ang hinahanap ko sa isang lalaki. Ano ba ang hinahanap mo sa isang lalaki? Gusto ko kasi katulad sa ama ko, maalaga sa pamilya. Sa totoo lang, nakita ko na siya. Hindi ko lang alam kung handa na ba ang puso at isip ko. Natatakot kasi ako para sa kapatid ko. Baka mapabayaan ko ang pag-aalaga sa kanya. Ikaw, Marco, ano ang hinahanap mo sa isang babae na makakasama mo habang buhay? Gusto ko kasi sa isang babae, yung maalaga, malambing, maunawain, mabait, at higit sa lahat makakaintindi sa sitwasyon ko. Ang dami naman yan. Mahahanap mo kaya ang ganyang babae? Actually, nahanap ko na siya at may bonus pa dahil napakaganda niya. Second year college pa ako noon nakita ko na siya. Kaya lang, ayaw ko muna siyang ligawan dahil may responsibilidad pa ako sa mga kapatid ko. At sana mahintay niya ako. At sa mga panahong liligawan ko na siya, sana bakante pa ang puso niya. Di ba sabi mo, nakita mo na ang babaeng maunawain at makakaintindi sa sitwasyon mo? Kaya wag kang mag-alala, Marco. Naiintindihan ka ng babaeng minahal mo at siguradong aantayin ka niya. Kung darating ang araw na pwede na tayo, wala nang hadlang, wala nang magbabawal sa puso. Hindi na lihim, hindi na patago, sasabihin ko na mahal kita ng buo. Ano ba yan, Marco? Bakit hindi ka naman nagtapat? Ikaw talaga. Mapalo kita dyan eh.